Ito na nagsang araw sa ating lahat. Sa lahat po na sa atin ay patuloy na sumusunod sa ating paglalan NGL-TV at kanina po ay nanonood kayo sa ating paglala at tayo po ay tatalakay ng layang doktrina at aral ng ating Panginoon. Pandahin niyo po kami sa ilang minuto po na ating nagawin sa talakay. At ang pakwato natin ay ito po yung sinutukoy po sa paniniwala natin ng Islam at ng Kristiyano. At tatalakayin po natin yung pakwa na atin po talaga ay sino sa talaga ang tunay na naninipa. Ito na si Ana o itong hindi kakwet. Kaya po ngayon ay tanahin niyo po kami sa kaunting minuto para po tayo ay nakiladan sa ating po gagawin pag-aaral sa mga salita ng Diyos. Gagawin po tayo na Quran at ng Biblia. At dahil po ang lahat ay naikutuloy na nagpasalamat sa ating tagasunod. Kaya po ito ating tatalakayin sapagkat ito po ay request ng ating tagasunod na nais na talakayin natin kung sino doon po na talaga ang totoo na nilikha. Si Ana o ito si Nesakwet. So ngayon, kung ating konsensilan, nandun po natin nawakan ang ating pag-aaral, tingnan po muna natin noon na paniniwala natin ng Islam at lalo-lalo na po kay Propeta Muhammad na pinikilala po ng Layang Muslim. At ayon po sa kasaysayan, kung ating konsensilan, yung salitang Ana, sabi ko inyo, kasi po sa kasaysayan, Allah is the patron name of the one chosen in Islam. Ayan, nakikita po ninyo sa i-explain kung saan lang po ako is used by the Muslim or other the world. Here are some key points about Allah is Islam. So, tingnan po natin sa Tagalog, nahansasin at naawain. Ang nakatalian ito ay sinensisyasiin sa nakatanan nila Ar-Rahim. Sayanan ng Allah ang nahansasin na sa unang salita ng maraming teksto. Sa iyon ng nagsaisig, ang titulo ito ay nagtatantok ng pansalaya ng Allah sa lahat ng uniiral. Walang personal na sayanan, hindi tulad ng Biblia na Yahweh. Kung sayanan po ay nagtakukulsara na. Ang Allah ay walang personal na sayanan. Ang kanyang tradisyonal na naintinay na sayanan ay talagang na entitet. Kansilan ang lumikha, ang hari, ang nakatanarihan, Diyos, at ang nakakakita sa lahat. So, napasunod ninyo, walang personal na sayanan. So, ibig sabihin, yung salitang Allah ay hindi po kinikilala ng Layang Muslim na ito ay sayanan ng Diyos. Kundi ang salitang Allah ay tinutukoy na ito ang Diyos. Okay, nawakan po natin. Ayon naman po sa isa sa kaaralsan ng bahagi, ang Allah ay ang talang sayanan na nag-iisang tunay ng Diyos sa Islam. So kanina nakita natin, ayon po sa ating nabasa, walang personal na sayanan. Hindi tulad ng Biblia na Yahweh. Ang Allah ay walang personal na sayanan. Pagdating sa kanila, ang Allah ay ang talang sayanan na nag-iisang tunay ng Diyos sa Islam. And doon tayo nakakaniyas na nakaintindihan. Kaniyas na kaniyas ang kaniyas tahayan. Okay, sunod natin. Ang Allah ay ang talang sayanan na nag-iisang tunay ng Diyos sa Islam. Kanina po nagkaka natin, walang sayanan. Ang Allah ay hindi sayanan. Pero dito, ang Allah daw ay sayanan. Ulitin natin. Ang Allah ay ang talang sayanan na nag-iisang tunay ng Diyos sa Islam. Ang katanang Allah
ay sinasali ng mga Muslim sa buong mundo. Kaya po nakikita natin lahat po ng Muslim ang kanila po sinasaliwalaan na Diyos o yung tayanan ng kanilang Diyos at isinakikilala ay yung tayanan Allah sapagkat yun ang kanilang pinikilalang Diyos kundi wala isa kundi kay Allah. Nono sa Islam. Ang Islam ay isang relihiyon nono sa Islam na nayayahulugan naniniwala ito sa iisang Diyos naman. Ang Allah ay yaon kataas-taasan nilalang na laging umiiral at nananatili ng takilanlan. Siya ang lumikha ng doon sa sinukod at lahat ng nilalang nito. Una, nayakatalian na Allah. Walang handang ang Allah ay umiiral at laging umiiral. Ulit yun. Alam nila ang lahat. So nakikita po natin na nila noon po ng Allah ay totoo iisa ang sinasaliwalaan ni Propeta Muhammad na kanyang kinikilala propeta. Na nila po itasakita ko po sa inyo na ang kinikilalang Diyos ng Muslim o ng Islam ay hindi po totoo na iisa, kundi nasakarami po. Naklarami sa po sa Katoliko yung kinikilalang Diyos ng Islam. At yan po ay nakasulat mismo sa kanilang aklat na Quran. Kaya po kung po kayo aalis at nakikita po ninyo ang katunayan na ang totoong Diyos ng Islam ay hindi po totoo na iisa. Okay, ganito po natin. Ayon po sa kanilang Quran, ito po ang sinasabi ng verso. Ayan, nakikita po ninyo sa inyong screen. At ito po ay kinuhanan po natin doon sa kanilang aklat. Ang sabi po ay ganito, at arhadunaylahi hadir alamin. Ang lahat ng taturi ay nararatas nalang sa Allah naran. Nasa natalika ng lahat ng nilalang. Tansan po natin, nito Allah, ito yun, nulilikha ng lahat ng nilalang. Ito ay taturi ng Allah sa kanyang sarili na kalakit ang kanyang tan-uutos sa kanyang layanisin. Na siya ay surihin nila na kailangan ang karatas-datas sa layataturin sa lahat. Ang tanatayasiwa nito, ang tanatayanada sa lahat na kanyang nilikha at talaladitan na kanyang niyaya at talalatuloy niya sa kanyang tunay at nilalahar na nianisin tuyo sa ilang talagang talataya at tansawa ng mabuti. Kaya nakita po ninyo na lahat po natin kanina na noon po kanyang anak na sinasaliwalaan, ito po yung likha ng lahat ng bagay. Kaya na po, nasa kanan na po na ating sinasalakay at isakikita ko po sa inyo na yung kinikilalang Diyos na sinala ng Islam ay hindi po totoo. Kaya na kung kayo ay wala alam, na sila po ay natuturo na ang Diyos daw nila ay iisa at hindi po nila isinakikita sa Quran. Kaya natin na nila, kayo na po ang nakakakita mismo na kung ano po ang isinuturo sa Quran. Na nila po, nanananan po ninyo. Ito po, tingnan po natin. Ang isa po sa dahilan, kung kayo po ay nagbabasa ng Quran, isa po ang nakasulat, ngayon tingnan po natin. Ngayon, paano po pinatutunayan mismo ng Quran na ang salitang Allah ay hindi tayanan? O tingnan po ninyo, kanina, nabasa po natin, ayon po sa kasaysayan ng kanila aklat, yung tayanan ng Allah ay hindi daw tayanan. Pero kung ano kay, yun daw ang sinusukoy na tayanan. Kaya, hindi natin alam kung anong daan totoo doon. O dito naman, sa Quran, sa Surah 1, Al-Fatiha, patahin na ulo at ng dalawa. Yan, ako isang pa ninyo sa inyong screen. Kung kayo po ang Quran, ayan, nandiyan po, nakasulat yung ating binasa ko. Sa Surah 1, Al-Fatiha,
sa pahina 1, number 1. Ito ang kanhi. Ana, yan, sinasulat nila. Ana, ang personal o sariling kayanan ng dakilang Diyos. Sinasulat natin. Si Ana ay hindi ng Diyos na nayanusin ng Diyos. Siya ay tali at nag-iisang Diyos ng lahat ng ninanan sa doon pansinaktan. Sila ay tinawag na Eloha sa Hebreo, ang wika ni Propeta Moses, na nakananawa ang kapayapaan. At Eli sa Aramik, ang wika ni Propeta Jesus, na nakananawa ang kapayapaan. Ang salitang Ana ay salitang Arabic, sapagkat ang Hebreo ay Aramaic at Arabic ay nagkakapatid ng wika. Ito ay nalalahunan naman na ang Eloha ay isa at nagkasunan. Madalas ang salitang Ana ay isinali sa wikang Pilipino na Diyos. Sinasulat nila, yung salitang Ana ay salitang Diyos. Sa wikang English, ito ay God. Sa naliwanag, ang salitang Ana ay salutukoy sa salitang Diyos. Hindi sabihin, hindi sa iyan ang kayanan ng Diyos. Kaya ang ibig sabihin Ana ay katundas ng salitang Diyos. Kaya kung nakikita natin na kayo ay nandyan sa kalakuran at kayo ay nakakalusin, nakikita po natin kontra-kontra yung nakasulat. Kaya lang, dahil hindi po kayo nagdadasa, hindi po ninyo nakikita o nanananan. Okay, ngayon, ilan ba talaga ang Diyos na pinikilala ng Islam? Dahil sa sinatuan na tuturo, ang itinuturo nila, yung daw Diyos nila na si Ana ay iisang Diyos. Pero, ano ba talaga ang itinuturo ayon sa Quran? Tignan po natin. Ito po ang sabi sa Quran. Sa Surah 76, ayan, nakikita po ninyo sa inyong screen. Pwede nyo po isulat. At kung kayo po ay may Quran, nakahin po ninyo, nakasulat po sa inyong Quran. Tignan po natin. Sa Quran, sa Surah 76, Al-Insan Fadhahaji, Zaylan 29. Ito po ang sinasabi sa number 28. Kani, ayan, aliwan na po, ayan, nakikita po ninyo. Kani, Ana, ang nilikha sa kanila. Yung salitang kani, ay salutukoy kay Ana. Ibig sabihin, si Ana ang nilikha sa kanila. O yan, nabasa natin kanina sa unahan na ating nalakay na sinasusunayan na si Ana ang nilikha ng lahat ng sanay. Kaya dito po sa ating sinasaka, sa number 28 sa Surah 76, yung sinutukoy po na kani, ayan, liwanag po na nakikita po ninyo kung inisip. Kani, Ana, sinutukoy na kani, Ana, ang nilikha sa kanila, sinutukoy na nilikha, yung Ana. Sinutukoy yung Ana, yung kanilang Diyos na kinikilala. Ang sabi po ni Nuhanan, noon sa Quran, yung salitang Ana ay kani, hindi kanila kani, may kasala. Kasi kung iisa yung Diyos ng Islam, dapat ang sinabi ala, ako ang nilikha sa kanila. Ang liwanag po na nakasulat, ang kani ang nilikha sa kanila. Ano po ang tataliwalaan natin? Na itinuturo ng mga Muslim na ang kanila itinuturo ay iisa lang daw ang Diyos nila. Samantalang, yung nakasulat sa Quran ay kadalinsaran na kanila itinuturo. Ang liwanag po ulitin natin. Kani, tandaan po natin na sinusuko sila kani ay Ana. Ang nilikha sa kanila at ginawa natin, salitan namin. Sa salitan namin, may kasala. Kung ang nakasulat ginawa ko natin, naniniwala tayo na iisa ang Diyos ng Islam, iisa ang Diyos ng Muslim. Ang liwanag po kani ang nilikha sa kanila at ginawa namin natin ang kanila nalalpas ng duto. At kung amin, amin sa ulit, amin naisin na gagawa namin, ang namin po
nagagawa namin sa lisansya ng isa na katulad din nila ng buo-buo. Kaya tunay ang kalagayan, kung kayo po ay hindi nagdadasal ng Quran, napapaliwala kayo na totoo yung kanilang itinuturo na iiparong ang Diyos. Samantalang, yung talagang kinikilala ng Diyos ng Islam o ng Muslim, mas marami sa Katoliko ang Katoliko, tatlo na ang kinikilala. Yung anak, saka yung Espiritu Santo. Samantalang sa Islam, napakarami. Ang sabi ay, kani, nanin, anin. O sa salitang kani, may kasana yan. Sa salitang nanin, may kasana din yan. Sa salitang anin, may kasana yan. Hindi sabihin, hindi ito ng iisa. Kaya, naniwala to na ang kinikilala ng Diyos ng Islam ayon sa Quran na ating sinasa ay hindi ito totoo na iisa. Yan, sinisa po natin. Ano po ang kasindaya? Kasi nakaakala po ninyo dawa ko lang po ito. I-screenshot ko po sa Quran. Para po nakita ninyo na totoo to ang ating itinuturo. Ayan, nakikita po ninyo. Ayan, number 28. Nakasulong sa yun, nakunan silaw, asan sila kani, ana, ano nikha sa kanila. At ginawa namin na sinay, ang kanilang nalangkas ng suso, at kung ano na isin, nadadawa namin talitang sila, ng isa na katulad din nila ng doon-doo. Ayan, nakita ko ninyo. Naslo sa akilas na Quran, ayan, pinakita ko sa inyo. Kasi nakakala na isa, ginagawa ng po natin ito, isinusulat na hindi, naka-screenshot sa talaga yung aklas na sinukuha ng po natin. Para nakita po ninyo na ang Diyos ng Islam, hindi ito totoo na iisa. Okay, ano totoo ang katunayan na ang totoong turo sa Quran ay hindi talaga iisang Diyos o isang Diyos. Yung sinasaniwalaan to, ninuhanan. Ang kanyang sinasaniwalaan ay talagang maraming Diyos. Yung salitang ana ay maraming Diyos ang sinusukoy. O ano po kasalanan? Nakikita po ninyo sa screen. Iisa-isain po natin. Doon po sa surah, sabi doon, sa number, ito po, number 6, hindi ginawa namin ang kalutaan na nalawak bilang hindanan ay aniwanan kita po ninyo sa inyong screen. Ano kasi? Hindi ginawa namin. Sa palitan namin. Hindi pa sana. Hindi. Kasi kung ang nakasulat ay hindi ginawa ko. Sa palitan ko, ang Diyos ko, iisa lang siya. Pero ang nakalagay sa kanila Quran, hindi ginawa namin ang kalutaan na nalawak. So, ito sabihin, hindi po totoo na iisa ang Diyos ng Islam. Kundi marami, ano sa kasulayan? Ito po, number 8. At anin. Ito salitang anin. May kasana talaga At anin, nilikha kayo sa pares lalaki at babae, nataas at nanasa, nadusi at nakala. Naya kalagayan, nasa kaliwanag-tunan, nakasulat sa Quran. Kaya kung kayo ay hindi tulad sa Quran, at ituturo po nila na ang kanilang Diyos ay iisa, naniniwala po kayo Ang problema, hindi po nila isakikita yung talata. Ang isakikita na po nila, noon isang bahagi na nakalagay iisa. Pero ang tinutukoy ko sa Quran, ayan, nakita ko ninyo sa ano kasi? At anin, nilikha kayo. Anin, salita anin, talagang nilikha na o naglalay na lang. At anin, ginawanan kayo ng tantunon para sa inyong pananahin. Ano kasi? At anin, salitang anin, nilikha na. Kasi kung totoo na iisa ang Diyos ng Islam, natin ang nakalagay sa Quran, at ginawa ko kayo
Yun, sa kapalitan ko. Sandaan sila, sa kapalitan ko o ako ay iiba yun. Pero ang nakalagay, ginawa namin kayo. Ino kami, narami ko ang Diyos ng Islam. Kaya po hindi ko totoo na ang itinuturo nila ay iiba. Ayan po. Isinakita po natin sa screen. Ayan, nasa kanan nito ang nakasulat. Sa number 18, number 19, number 25, number 26, number 40, number 22. Ang dait-dait po eh. Ayan, kita-kita po nila sa inyong screen. Isinakita po natin. Nasa kanan nito ang Diyos ng Islam. Kaya po hindi po totoo. Noon itinuturo nila na iiba ang Diyos. Kaya yung kanilang pinipilalang lang nila nasa kanan nito yan. O na yun? Ano po ang kaindahan sa Kristiyano? Ano po ang itinuturo sa Biblia? Sa Biblia, ang itinuturo, totoo iiba lang ang Diyos. Hindi po marami. O sila po natin. Dahil po natin sa lakayin. Ang turo sa Biblia ay iiba talaga ang Diyos. Hindi kagaya ng Islam na iiba raw. Pero, yung sana, marami. Nakakaintindihan. Nakakatawa naman sa kinsan. Itinuturo nila na iiba ang Diyos, pero ang nakalagay sa Quran ay marami. At ayaw nila isaanan sa mga tao. Bakit ayaw nila isaanan? Kasi ang paniniwala ng tao, alam ko silang tao na ang Diyos ay iiba. Nakasulat sa Quran marami. Na para hindi po nila itasaanan. Para sila po ay nakahikayan, meron silang nataniwala, pero ang talagang nakasulat sa Quran ay marami ang kanilang pinipilalang Diyos. Okay, basta ang kanilalan, sinasabi, ang Diyos daw nila ay si Allah, at si Allah ay iiba. Pero sa Quran, nakalagay marami. Okay, ano po ang kaidahan sa Kristiyano o itinuturo ng Biblia? Tingnan po natin. Ito po ang lalaking kaidahan sa itinuturo po ng Biblia. Ito po ang sabi ni Apostol Pablo sa unang Korinto 8 ang talata 1. Ngunit sa banal atin ay may isang Diyos. Tingnan po nila, ano yan? May isang Diyos naman ang Ama. Ang liwanag po eh. Hindi po sinabi sa sabi kanilang iiba. Kasi sa kanilang iiba, kasunod sa likasana kaya na iiba eh. Kunyari asawa ko, asawa ko. Iiba ka na asawa ko eh. Ino ko din, pinuto ko na iiba pero dalawa. Kaya ang sinabi si Pablo, sabi niya, ngunit sa dalan atin ay may isang Diyos naman. Ang Ama. O yung kanilang Ama, tama sila doon. Kaya yung kanilang isa, doon na sila nali. Kasi yung kanilang iiba, sa Islam ay marami. Yung ana nila ng Diyos ay marami. Kaya kung marami, paano kaya kung sasanda yung nayan Muslim? Ano kaya sa marami na yun ang kanya sinasanda? Paano kung ang Diyos kanila ay atas, nila-alim ito? Kasi wala na kanila kung ilan eh. Nasaan sinabi, marami, anim, lanim, atin. Sasalitan sa nun, hindi ko sana, hindi sabihin, hindi po talaga iiba ang Diyos ng nayan Muslim, kundi marami. Kaya paano kaya kung sila sinasanda? Ano kaya doon sa isa na yun ang sasandahin nila? Kasi kung marami yan, yung isa sasandahin nila, number 1, number 2, number 3, yung number 1 ang sasandahin. Nagpapayos na yun. Yung number 2. Nagpapayos na yung number 3. Nakaya-kaya lang siya kung nag-aaway-aaway ka. Ganun sa kanila eh. Kaya hindi kasi ito nasa kaliwanan. Ano ang turo sa Biblia? Tingnan ito, nasa kaliwanan. Una ko rin ito, o sa sa'yo. Ulitin natin. Ngunit sa banal atin ay may isang Diyos naman, ang Ama, na duha sa Kanya ang lahat ng nayan at ipananampay noon si Jesucristo na sa pananalitan niya ang lahat ng nayan at tayo sa Kanya. O tingnan po, sa Biblia nasa kaliwanan. Hindi isinusuro.
may ipagsaklanan ng anak at siyempre may ipag-anak sa ito si Jesus. Tandaan po natin na totoo po na may anak na puso at may anak na sinuso. Yan po ang isinuturo sa Biblia na sinot na po ng Quran. Na sinasalitaw nila na sila ang natuturo nun. Pero ang totoo, sinot na lang po nila karamihan na nakakuna sa Quran nun na sa Biblia. Ang nakakit nito, na yung sinanayanan, dinamihan sa nila ang kanilang Diyos. Kasi nadami na ang Diyos nila, ayaw ipakita sa tao ng talata na nakakuna sa Quran. Ano, nakita naman po ninyo. Kung kayo ay merong Quran, nakahinyo. Kasi tandaan na naka-express na nakita po ninyo, nalinis na sa Quran. Ngayon, totoo po na may anak at may anak. Yung anak, ito ang nasulok sa anak. Sana po yun. Sino po na ang sinusukoy na anak? Ito po yun, salitang Jesus. Tandaan po natin, pasan po ang sinusukoy ng Biblia, ay yung anak, ang sinusukoy po yan ay si Jesus. Ano po ang kasalanan? Ito po. Nakuhan po natin sa Mateo 1:21 at talatang 25. At yan, nayayanak na isang lalaki at ang tayanan itatawan mo sa kanila Jesus. O sino po natin na? Pasitar yung letra na kalitang Jesus. At yung kalitang Jesus, wala po karon po na Kristo. Ang nakasulatan ay Jesus. Ito yung anak. Ulitin natin. At yan, nayayanak na isang lalaki at ang tayanan itatawan mo sa kanila Jesus. Sapagkat ililigtas niya ang kanilang bayan sa kanilang nakasalanan. Naliwanan po ang sinusukoy na anak ay yung tayanan, Jesus, hindi po yung salitang Kristo. Ang salitang Kristo po, yan po ito nusukoy sa anak. Kasi ang anak, ito yung Kristo na nasa sa kikita natin. Narami po kasi na hindi nakakaunawa sa lahat ng Biblia, kahit may sakto yung isa, hindi lang po nila nauunawaan yan. Pero ito, hihinayin po natin na nadusin para po naunawaan ninyo. Talatang 25. At hindi nakilala siya hanggang sa naitalanak, sino po ninyo? Hanggang sa naitalanak ang isang lalaki at silawan ang kanyang tayanan, Jesus. Jesus ulit. Nakikita po ninyo sa inyong screen na kasitar yung kalitang Jesus. Tandaan po natin yung kalitang Jesus, ito po yung sinusukoy na anak, hindi po yung kalitang Kristo. Pag ang ginamit po ang kalitang Kristo, ito po, ang Diyos po, ito po yung nanlilikha, ito yung anak, ito yung napuso sa anak. Okay, salita po natin. Ano po ang kasulayan, ayon po sa Biblia, na yung kalitang Jesus, ito yung anak ng Diyos. Tingnan po natin. Ito po ang sabi sa Lucas 1:34 hanggang 35. At sinabi niya sa anghel, paano nangyayari ito? Sa ako'y hindi nakakakilala ng lalaki. Siyempre si Maria, isang dalaga, wala sa asawa. Meron siya nun, Diyos si Jose, pero hindi pa sila nagsipritin. Kasi nakasintahan pa na sila. Talatang 35. At sinabi sa anghel, at sinabi sa kanya, dadada sa iyo ang Espiritu Santo. At nililinan ka ng katangyarihan ng kataas-taasan. Kaya naman, ang banal na bagay na itatayanak ay tatawagin anak ng Diyos. Ano wala po ano tayo sinusuko na anak? Yung itinayanak ni Maria. Ano po ang itinawan doon sa itinayanak ni Maria? Ulitin natin. Talatang 21 sa Mateo 1. At siya'y nayayanak na isang lalaki. At ang tayanan itatawan no sa kanila Jesus. Ayan, wala po Yung sinusuko ito na anak, ito po yung salitang Jesus. Sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan
sa kanilang may kasalanan. Kaya po lahat po namin kaibigan, naniwala po ayon po sa talata kanila na ang sinusukoy po na kanilang Jesus ay ito po yung anak ng Diyos. At yun naman po sinusukoy na kanilang Kristo, ayon din po kanila, para po naunawaan natin, ito po ang sinusukoy na ang ating Diyos na siyang anak, na lumikha ng lahat ng bagay. Tandaan po natin, noon isinan po ang bata, sinan po natin noon isinan po ang bata, itong Jesus, ang sabi po na anghel, ikaw ay nalalalaki isang lalaki, at tatawagin mo ang kanyang pangalan na Jesus. Huwag kang matakot, Maria, pagkat kinalulugdang ka ng Diyos. Maglili ka at manganganak ng isang lalaki, at siya'y tatawagin mong Jesus. Paano mangyayari? Dalaga pa ako. Pasa sa iyo ang Espiritu Santo. Dahil dito itatawagin siyang anak ng kataas-taasang Diyos. Ang kanyang paghahari ay walang hanggan. Hindi po sinabi anghel na ang itatawag mo sa kanya ay Jesu Cristo. Kundi ang sinabit lang po, ang sinabi po ng anghel, tatawagin mo ang kanyang pangalan ay Jesus. So, yun po ang sinusukoy na anak ng Diyos. Sino po ang sinusukoy na Diyos, anak? Yun po natin. Ito po ang sabi sa Roma 9:5. Ito po ang sabi. Nasa kanila ang nayayadunan. Yun po nila, ayon po kanila, na isinusuro po ni Atokosan, naniwanan po, nasa kanila ang nayayadunan. At sa kanila, luna ang Kristo. Ayon sa naman, na siya lalo sa lahat, Diyos na naluwarhati ng sakilanan. Sino po ang sinusukoy ng Diyos? Yung salitang Kristo. Ito po yung anak. Ito po yung Espiritu Santo na hindi nakikita, hindi nahihito, hindi nahahawakan. At yung salitang Jesus, ito yung anak na tinahanan ng Kristo. Kaya tinawasan, Jesus Christ. Ang ibig sabihin ako at ang anak ay isa. Ibig sabihin, sa salitang Jesus at Kristo, ang ibig sabihin, siyang anak at siyang anak. Ang sabi ni Santo, ulitin natin, na sa kanila ang nayayadunan at sa kanila luna ang Kristo. Ayon sa laman. Sinusukoy ayon sa laman. Si Jesus, itinilakilala sa laman. Nanunod tao, nagsususo, nauuhaw, napatadon, sinusukoy na anak ng Diyos. Na tinahanan ng Kristo, ng Diyos na nanlilikha. Kaya yung kanila kakasulatan, si Kristo ay walang kasala at walang hanggan. Pero ang anak, may unsika at may hangganan. Ano kami, ito natin, na sa kanila ang nayayadunan at sa kanila luna ang Kristo ayon sa naman. Nakalalo sa lahat, Diyos, sino po ang sinusukoy ng Diyos? Si Kristo, Diyos na naluwarhati ng sakilanan. Nakaintindihan, nasa kaniwalang tulan, isinusuro ng Diyos na ang talagang Diyos ay iisa talaga. At meron sa isinuso ito si Jesus. Ngayon, titinan po natin sa kasulatan, noong nagsuso si Kristo yung anak, at ang isinuso niya yung anak ni Jesus, at nanasin po ang time, tinan po natin na, noong anak na nasa itaas ay tulasok, dulaga at lalahan, sa katawan na ito. Kaya nananoon, yung talala ng anak at ng anak ay nagkaroon. Kaya sa tinawala, Jesus Christ, ako at ang anak ay iisa. Ano po ang kasalanan? Nakan po natin ito, nasa Juan 17, ang talata ay talatan sa para po nakita po natin yung panahon
kung saan na po ito nangyayari. Tingnan po natin. Talata 6. Itinahayan ko ang iyong tayanan. Ano kakalitan dito? Ito ko. Ano kanila? Itinahayan ko. Ano kanila itinahayan ay itinakilala ko ang iyong tayanan. Kanilang tayanan? Saan na? Ano po dyan itinuturo ni Jesus? Yung kailan Jesus kanuta? Ang kanila, nalitan na kayo ay nasusamtalatayan na ako ang Kristo. Ayan, sinakilala niya. Hindi niya naman sinabi na ang kanya itinakilala ay si Ana. Sa panahon ilo, wala kang Ana. Kaya tuhuan po kang naniniwala na ang tunay ng Diyos ay si Ana. Sapagkat yung kanyang Ana ay nalitaw na sa panahon ni Yohanan. Sa isang programa po natin, ituturo po natin yan. Kung kailan po nalitaw yung kanyang Ana, yung kanyang Islam, at yung kanyang Muslim, kasusunayan po natin yan na sinuhanan nalang po ang lumikha na may katawan sa ilan. Kompleto po tayo Quran. Lahat na Quran meron po tayo. Kaya, naisakikita po natin ang nasibay na letra po letra yung ating po sinasalita. So, kukunin po, sasalakayin po natin yan. Well, ano po kami? Itinahayan ko ang iyong tayanan na ibigay mo sa akin sa lupa, sa kanyusan. Ano po na ibigay na tayanan sa anak, sa lupa? Jesus, ano kasi Jesus? Itinakilala ko ang tayanan mo sa lupa. Saan nila itinakilala? Sila kasi na ako si Ana, o si Ana yung aking Diyos. Wala po sa sila kasi nun. Wala po kayo kahit sila Abraham, sila Isaac. Wala na kahit isang salita na itinakilala na ang Diyos nila ay si Ana. Hindi ko alam kung saan nila nakuha yung araw na ang Diyos daw nila Abraham, nila Noe, at lahat daw nila tao ay si Ana. Ang nakaisa po nito, dahil wala kang alam, ang istan po na kanilang tantutulo, ganito po silang nag-atos. Nilikha tayo ng pagkabata, Muslim na tayo. Muslim na tayo nang bago pa tayong nilikha. Naging Kristiyano lang tayo, o naging Indo, anumang reliyon, sikta, nung dinala tayo ng mga magulang natin sa simbahan na binyagan nila tayo ng walang kamuwang-muwang. Noong time na yun, saka lang kayo naging Kristiyano, o naging Iglesia ni Cristo, ng mga sikta dyan dito, Jehovah ni Witness. Pero nung nilikha tayo, mga Muslim, na tayo nang nilikha tayo. Tayo kan lahat ay nalang Muslim, pero hindi kan ninyo alam. Kasi nito ganun po sila nagturo, kung ikaw ay wala kang alam, naniniwala ka Pero doon sa kanya Quran, kakusunatan, nandahan natin. Sa kanya Quran, kasi ito niluhanan, ang kanila, ako ang kauna-unahan isna Muslim. Yan, nawalan po Ayan, ilagay po natin yung talata sa Quran, nakakulat po yan. Ano kami? Ako ang kauna-unahan Muslim. Sa kanilang unang-una, wala na sa kanilang una. Ayun, nakikita po niyo sa talata ng Quran. Hindi ko lang po na ikalan dito sa ating sinasalakay. Pero ayun, nakikita po ninyo. Kaya po hindi ito totoo na sila Jesus now ay Muslim, sila Noe ay Muslim. Hindi po, ang sabi po ni Yohanan, nakita po ninyo ang talata sa Quran, na ang sabi ay, ako ang kauna-unahan Muslim. Yan po ang nakasunod sa Quran Kaya sa kaso, itinuturo na isa, na sila Abraham, sila Isaac, sila Noe ay nila Muslim, sila Jesus, tanloloko na po yun. Ano po na ino ko yung tanloloko? Hindi po nila sinasabi yung katotohanan. Isipin halimbawa ikaw sinisino, sasabihin mo ikaw ay Amerikano, sinisino ka hindi ka Amerikano, tanloloko na po yun. Yung sasabihin natin, na sila Jesus, sila Abraham, sila Noe ay isang Muslim, samantala hindi na natutuong Muslim. Sapagkat ang salitang Muslim ay lumitaw na sa panahon ng Yohanan. Noon, si Calvinist. Kaya po may Calvinist dito po, sa programa po na LGNTV,
Dito yung nakikita noon sa tuon araw na nakahula sa Quran na hindi po nila itinuturo sa mga tao. Okay, dali po tayo. Ngayon, ano po ang katunayan na itong anak ang tinutukoy Efeso ay tinahanan ng anak o sinato natin. Ito po ang sabi sa Juan 1, ang talata to ay talatang 32 at hanggang talatang 33. Para po nakita natin yung totoong katuruan. Kung ano po ang totoong itinuturo ng kasulatan. Ito po ang sabi. Sa talatang 32, ganito po ang sinasabi. At yan, at nagtatotoo si Juan na nasasabi, nakita ko ang Espiritu na dumadala tulad sa isang kalapati na duha sa langit at dulato sa kanya. Kanina po ang dulato? Kay Jesus. Ano po ang dulato? Ng Espiritu. Ano po na ang tinutukoy ng Espiritu? Ayon pa sa Juan 4:24, sabi nun, ang Diyos ay Espiritu. Ayon na lang po sa ating sila sa kanila, sa Roma 9:5, yung tinutukoy ng Diyos ay si Kristo. Ito kasi yung Kristo, ito ang tunahan sa anak. Yung anak, tunahan sa anak. Kaya doon tinawag siya, ako at ang anak ay isa. Kaya tinawag siya, Jesus Christ. Ang ito kasi, ako at ang anak ay isa. Okay, ito natin. Talatang 33. At siya ay hindi ko nakilala. Nasa tuwas ay nagsundo sa akin. Ayan, talatang na nagsundo. Kaya ang sinusuko nito na kasasin si Juan. At siya ay hindi ko nakilala. Nasa tuwas ay nagsundo sa akin utang dalaw siklo katulil. Ay siya nasabi sa akin ang nakita noon na daan ng Espiritu at lalahan. Ayan, liwanag, lalahan. Ang kanilang lalahan, tumira, tumasok. Lalahan sa kanya ay siya ang nadaw-tisno sa Espiritu Santo. Ayan, kaya kandadaya kayo po na nakakatanong ngayon sa ating konsalan NCNCC, naliwanag po ang isinuturo ng Biblia. Yung anak na sinusukoy ay wala ito kundi si Kristo ayon sa karoon na 95 ay talahan po sa noon na katawan ni Jesus. Kaya po, tayo po ay naniniwala na may anak at may anak ay kailangan lang po sa atin na isinuturo po sa Biblia yung anak na lahat sa anak tunasok. Kaya nang tunasok sabi ni Jesus, ako at ang anak ay iisa. Hindi na po sila dalawa. Sapagkat yung anak ay nandoon na po sa noon na katawan ng anak. Ano po ang kasigayan? Tingnan po natin. Ito na lang po ang sabi sa Juan 14, ang talata po ay 7 hanggang talata 10. Para po nakita natin noon sanang unawa dahil po sa itinuturo ng kasulatan. Ito po ang sabi. Dito po sa Juan 14, ang talata ay 7, itutuloy po natin hanggang talata 10. I-explain po natin. Kung ako'y nakikilala ninyo, sino po nakakalitan dito na ako'y Jesus? Kung ako'y nakikilala ninyo, ang nakikilala ninyo ang aking anak. Sino po yung anak? Si Kristo. Ayon sa 95 na Roma. Buhat na yun, sa inyong nakikilala at sa inyong nakita. Ngayon po, kasi ko, kung ako ay nakikilala ninyo, ay noon na nakikilala na ninyo. Kasi noon na nakanood na eh. Kung ako ay nakita ninyo, noon na nakita na ninyo. O, ngayon, nasa kasasilite. Talatang 7. At talatang 8. Sinabi sa kanila ni Silite, tayo noon. Sinusuko niya sa noon? Si Jesus. Isakita mo sa anin ang anak. At sukat na ito sa anin. Tandaan po natin, ang salitang tayo noon sa Israel, ito ay neither, laster, o ano. Kaya si Jesus tinawag na tayo noon,
sa pagkasatuan nito. Sa noon, ipakita mo sa amin ang anak at sukat na ito sa amin. Talata 9. Sinabi sa kanya ni Jesus, hindi sinabi sa kanya ni Cristo, hindi ganun. Ang sabi, sinabi sa kanya ni Jesus, kasi ni Jesus yung anak, at ni Cristo yung anak. Na naunang panahon, ako'y inyong kasama, at hindi nyo pa ako nakikilala Felipe. Ang nakakita sa akin, ay nakakita sa anak. Paano sinasabi no? Ipakita nyo sa amin ang anak. Isang Felipe nagdududa pa. Dahil noon nalahan ang anak sa katawan ni Jesus, wala kasi sa roon. Kaya hindi niya nasaksihan, hindi niya ito nakita. Akala ni Felipe, yung anak nasa itaas ka, nasa langit. Pero alam na ni Asoktor na nakasaksi na yung anak ay tumakot na sa noon na katawan na anak. Okay, talatan 10. Hindi ka nada nananampalataya na ako'y nasa anak at ang anak ay nasa akin. Ayan, iniwanan ko Nasa na yung anak, nasa noon na katawan niya. Okay, iniwanan ko. Ang may salitan aking sinasabi sa inyo. Hindi ko sinasalita sa aking sarili, kundi ang anak na nanasahan sa akin. Nasa yung anak, nananahan sa noon na katawan ni Jesus. Ilan sila? Isa lang. Hindi sila dalawa. Kasi yung anak, nasa noon na katawan niya mismo. Hindi na kasana o kasanhit. Sa isang talagang salasaya. Yung Diyos nila, dalawa, tatlo. Hindi nila nalaman, hindi nila naunawaan, natutuunanan. Nang umpisa, meron talaga isinuso yung anak. Kaya lang, ang hindi ko nila nakita o naunawaan, yung nasuso ay tulako sa noon na katawan na isinuso. Paano po natin sasatunayan yan? Ito po ang paano sa Juan. Para po naliwanan po yung ating ginagawan sa salakay. Dito po sa Juan 8, talatan 29, sinan po natin kung paano po naliwanan na itinuturo po ng Biblia noon tanang unawa. Ito po ang kanya. Talatan 29. Ito ang kanya. At ang nagsuso sa akin, sino sinusuko na akin? Si Jesus. Sino sinusuko na nagsuso? Yung anak, ano kanya? At ang nagsuso sa akin ay sila akin. Ano nagsuso sa kanya? Nang una, isinuso yung anak, si Jesus na anak na kaluta. At sinasuso na sa itaas. Totoo hiwalay. Ang anak na sa itaas, si Jesus na lalalayin, kasi nandun yung anak sa itaas. Pero ang hindi nakita ng mga tao, lahat ng relihiyon, kahit ang Islam, kahit ang Muslim, hindi rin nila naunawaan na ang ama na yun na nasuso sa anak. Nasuso, tanda sila, yung ama ng Diyos, na iisang Diyos na nasuso sa anak, yung anak na kaluta, yung anak na sa itaas. Ano kami? At ang nasuso sa akin ay sila akin. Nakinalahan sa kanya. At hindi nila ako sinadaya ng iba. Nakita po ninyo? Hindi sinadaya ng iba. Yung anak na napili na kanoon na katawan niya. Yung ang sinusukoy. Kaya, naniwanan po na iisa talaga ang Diyos. Kaya na nung una, hiwalay sila. Bakit? Kasi, kainayan namatay na anak para ang tao ay nalintas. Pero sila si Antan, ano kami? Lalahan yung anak sa kanyang katawan, ito ay tulako. Dalikan po natin yun. Nilakan po natin kanila, dito po sa Luka, sa 1:1, talatan 32 at talatan 36. Para po naunawaan natin yan naksisit. Ulitin po natin. Talatan 32, at nagpatotoo si Juan na nakakani. Nakita ko ang espiritu na dumadada tulad sa isang kalapati na dukas sa itaas sa langit at dulato sa kanya.
Talatan 13. At siya hindi ko nakilala. Nasatwas ang nagpunso sa akin, utang, dinautis na katulin. Ay sinakadyo sa akin. Ang nakita ng dadaan ng Espiritu, o sa Espiritu. 1:24, ang Diyos ay Espiritu. Okay. Ang nakita ng dadaan ng Espiritu at lalahan sa kanya. Siya ang dinadautis no sa Espiritu Santo. Nakanandayan. Napakaliwanag po na isinusuro na kasulatan. Kasampung na natatanong sa inyo, kasi na kanya, bakit kasi Jesus nananayin? Kasi isaan ala, isaan Diyos. Sana po yun. Dahil, nung time na yun, hindi sa po nakakasahan yung anak. Pero, noon nakasahan niya ang anak sa kanya, saan sa nananayin, inakaan niya na. Wala na po tayo nakikita talata na ni Jesus, na ni Ana, na nakanoon na nakatawan ni Jesus, siya ay nananalayin siya. Wala na po ganun talata. Pero, doon po sa unahan, na nakikita tayo na Jesus ay pinakausap si Ana, nananalayin, kasi sa pagkakataon iyon, hindi sa po nananahan ni Ana sa katawan ng anak. Kaya sila po ay nakaisa pa, ang anak, nakaisa ang anak ay nakaisa pa. Pero, noon siya po ang sinautisluhan ni Juan Bautista sa ilog ng Jordan, doon po tulako ang anak sa katawan ni Jesus. Kaya po nakanadayan. Yun po isinusuro niya na saan sila, kilala nila ang Diyos nila, hindi po nila kilala. Yung salita na Jesus, hindi nila kilala. Yung salita ng anak, hindi nila kilala. At hindi po ni anak kung saan po nangyari na Jesus at yung anak ay tulako sa noon na katawan niya. Ang nakakaunawa lang po yan ay yung tao na totoon pinakasihan ng Espiritu Santo. Kaya po sa Islam, sa Muslim, mali po ang isinusuro sa inyo. At kung kayo po ay nakakataloon sa ating sundal na ito, sa akin po kayo natanong, kasi tayo po ay konseso ng Quran. Isakikita ko po sa inyo. Ayan, sandali na isakita po natin na ang Diyos po ng Islam ay napakarami po ayon sa isinusuro ng Quran. Ayan, nakakuhan po ninyo, nakita po ninyo, nakasulat sa Quran. Kaya po, sana po ay nakasulat po ang ating pansala, at kung kayo po ay nakatalunan, naaaral po kayo natanong sa akin, o kaya kung kayo ay natasik, na nais itasik, tatalakayin po natin yan. Ano man ulit na paniniwala, tatalakayin po natin yan, dito po sa Pansalan AGN TV. At kung kayo po ay hindi sa po nakasubscribe, ayan po, hindi po ang notification bell para po sa lahat po na ating broadcast na ito, kayo po ay nanonotify. Nananasalala po at hanggang dito, nananasalala na inyo po ang tanan unawa at tanan kaunawaan. Hanggang dito na lang po, maraming salamat.